Ngayon pong August 13, 2025, lumabas ang isang mainit na pahayag mula kay Tom Lee ng Fundstrat tungkol po kay Ethereum. Ayon sa kanya, malapit nang maabot ni Ethereum ang bagong all-time high at posible pa itong umakyat sa $12,000 bago matapos ang taong ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ganito kalaki ang tiwala ni Lee sa pag-akyat ni Ethereum. Ano ang mga dahilan sa likod ng bullish outlook na ito at paano po nito maapektuhan ang market sa mga darating na buwan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At umpisahan po natin sa pinakaunang tanong kung bakit po naniniwala si Tom Lee na tataas pa si Ethereum. Ngayon si Ethereum po ay halos 4% na lang ang layo mula sa kanyang all-time high. Sa kabila nito, kumbinsido po si Tom Lee na hindi pa tapos ang rally ni Ethereum at marami pa itong pwedeng abutin. Kung mangyayari ito, may posibilidad na mag-trigger ito ng FOMO or fear of missing out sa mga traders na maaring magdagdag pa ng buying pressure. Ito ay posibleng magtulak sa presyo pataas ng mas mabilis. Ano naman po ang price target bago matapos ang taong 2025 or ang taong ito? Ayon po kay Lee at kay Sean Farrell, posibleng umabot si Ethereum sa $10,000 bago matapos ang taong ito. Kung magpapatuloy po ang momentum, maaaring umakyat pa ito ng hanggang $12,000 or $15,000. Kapag nangyari ito, siguradong magdadala ito ng malaking positive sentiment sa buong crypto market at pwede pong magpasimula ng panibagong altcoin season. Mas mabilis ba ang pagtaas ni Ethereum kaysa kay Bitcoin? Ayan. Ngayong taon ay mas mabilis po ang pagtaas ni Ethereum kaysa kay Bitcoin. Naka 41% gain na po siya mula January at kasalukuyang nasa $4,694 habang si Bitcoin ay 30% lamang ang kanyang tinaas. Kapag patuloy po na mas malakas ang performance ni Ethereum, maaaring mas marami pang investors ang mag-shift mula kay Bitcoin papunta kay Ethereum para masulit ang mas mataas na growth. Ngayon ay bakit po biglang lumipat ang Wall Street sa blockchain? Isa pang dahilan ng tiwala ni Lee ay ang malalaking pagbabago sa financial sector. May mga bagong batas na tinatawag po na Genius Act na nag-legalize sa paggamit ng stablecoins. At may project na rin ang SEC na tinatawag na Project Crypto. Dahil dito, mas bumibilis po ang paglipat ng Wall Street sa blockchain infrastructure at karamihan po nito ay nakabase sa Ethereum. Ang epekto po nito sa presyo ay napakalaki dahil mas maraming institution ang gagamit at bibili ng Ethereum. Ano naman ang ibig sabihin ng financializing on Ethereum? Ayan. Ayon po sa Bitmain Charm, ang nangyayari ngayon ay parang early days ng internet kung saan nagsisimula pa lang ang malawakang adoption. Ang sinasabi nilang financializing on Ethereum ay tumutukoy po ito sa paggamit ng Ethereum bilang core platform para sa mga financial services. Kapag nangyari ito sa malawak na scale, tataas po ang demand sa ETH at natural na susunod ang presyo nito pataas. Gaano naman po kalaki ang target market cap at presyo ni Ethereum ngayong taong 2025? Yan, inaasahan po ng Fundstrat na aabot si Ethereum sa $1.8 trillion na market cap at posibleng umabot sa $15,000 ang presyo bago po matapos ang December 2025. Kung makakamit po ito, malalampasan na ni Ethereum ang karamihan sa top companies sa stock market pagdating po sa valuation na posibleng magbukas ng mas malaking institutional investors.
Paano naman po makakapag-invest sa Ethereum bukod sa direct buying? Yan, kung ayaw bumili ng ETH ng direkta, binanggit po ni Lee na pwede pong gumamit ng ETH, ETF at saka treasury stocks. Ito ay mga kumpanya na may malawak or may malaking hawak ng Ethereum na parang leverage play kapag tumaas ang presyo. Kapag nagrally po ang Ethereum, mas mataas ang posibleng percentage gain ng mga ganitong stocks. Sino naman ang may pinakamalaking Ethereum treasury sa mundo? Si Bitmain ay may hawak po na higit 1.15 million ETH at ito ang pinakamalaking Ethereum treasury sa buong mundo. Ang laki ng hawak or holdings nilang Ethereum ay nangangahulugan na malaki rin ang magiging epekto sa kanila ng bawat paggalaw ng presyo at posibleng maapektuhan din nito ang market sentiment. May iba pa bang malalaking kumpanya na may ETH holdings? Bukod po kay Bitmain, ayan, ay may The Ether Machine at saka SharpLink Gaming na parehong may hawak na lampas po ng $4 billion na halaga ng ETH. Ang pagsasama-sama ng malalaking holdings na ito ay nagpapakita ng kumpiyansa ng malalaking kumpanya sa pangmatagalang potensyal ni Ethereum. Ngayon ay bakit po sinasabi ni Lee na maaga pa ang institutional adoption? Sa ngayon ay 9% lamang ng fund managers ang may hawak ng crypto kumpara sa 48% na may hawak ng gold. Ibig sabihin ay maaga pa sa adoption curve at napakalaki pa ng growth potential. Kapag dumami po ang institutions na papasok, maaaring magkaroon po ng biglaang pag-akyat sa presyo ng mga pangunahing crypto tulad ni Ethereum. At ayan, bilang panghuli, sa tingin ko po ay napakalaki ng posibilidad na makamit ni Ethereum ang target na $12,000 bago po matapos ang taong ito. At yan ay kung magpapatuloy ang bullish momentum at kung magtutuloy-tuloy ang adoption mula sa mga malalaking institutions. Ang pagsuporta po ng Wall Street ay yan, mga bagong batas tulad po ng Genius Act at pagdami ng Ethereum-based financial services ay nagpapalakas po sa demand. Ngunit dapat din nating tandaan na kahit malakas ang fundamentals, laging may posibilidad po ng market corrections. Kaya mahalaga pa rin po ang tamang risk management para sa mga traders at saka investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.